Are you happy? Walang ano-anong pagtatanong ng matanda. Salamat po. Ang tanging naisagot ni Sandra dito. From now on, call me mama nang maluwag sa puso mo. Ayoko nang nagdadalawang isip ka. Opo, ma. Anya. Are you okay? She looked uneasy. Puna ng maedad na babae. Magugustuhan po kaya ni Aaron tong ayos ko? Wala sa loob na pagtatanong niya. Nginitian lang siya ng mother-in-law niya. Of course. Believe me. She looked gorgeous. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa nakaraang kabanatay, hindi nakaiwas si Aaron sa mainit na palad ng babae. Ngunit hindi rin nakaiwas si Sandra sa pagkahulog ng towel sa katawan ng lalaki. Bumungad sa kanyang pagkalaki-laki nito, nahulog ng langit sa laki. Lumapit si Aaron ng unti-unti sa dalaga at idinikit ang katawan dito. Masarap yung ilipanting yan. He's adventurous and wild. Do you want to try? Sa mapanuksong boses pa ng binata. Kabanata 4. Halos panindigan ng balahibo si Sandra sa mga narinig. Yung elepante niya ay adventurous and wild daw. Ew. She's not used to this kind of conversation. Kahit pa may naganap na between Aaron and her. Ikakasal naman na tayo. Why don't we try to do it again? Nang bago naman ikasal. Panunukso ng binata. What? What are you talking about? Baka lang sakaling na mismo. His voice was so sexy. Sa bawat buga ng hangin niya ay para bang nakakalikhayo ng kurente. Sa pakiramdam ni Sandra na hindi niya nagugustuhan at di siya familiar. Inalayo niya na ang sarili ng dalawang dipa mula sa kababata. Pwede ba? Hindi ko namimiss. In the first place, lasing ako nun at wala akong naalala. Baka ikaw. Baka ngayon ka lang nakakuha ng virgin na babae kaya hindi mo makalimut-limutan. Pagtataray ni Sandra. Aaron smirked na para bang kay Sandra ay baliwala sa lalaking ito ang pagtataray at pananampal niya dito na hindi ito nagpakita ng pagkasuklam gaya ng ginagawa niya. Malakas talaga ito mambwisito, mang-asar. Maliligo na ako, baby. Sabay ka? Pambubos ko pa nito lalo habang papasok ng shower room. Madigas ka, baby. Pabalang nasagot naman ni Sandra dito. Hindi to nagtuwalya man lamang. Tuwang-tuwa pa siyang pag-alagala sa loob ng kwarto. Nakapalag ng mukha ang daladala. Gigil na bubulong-bulong ang dalaga. Nang makitang tuluyan ang pumasok ang binata sa shower room. Sa palagay ng dalaga ay pang-torture ang ginagawa ng dating kababata sa kanya. Gabi-gabi ginagawa ni Aaron ang paghubad sa harap ng dalaga. Minsan ay tumatabi pa ito na walang saplot habang busy ang kababatang babae sa pagbabasa nito ng paboritong pocketbook o nagbabrowse ng Facebook. Kung tatanungin mo si Sandra at ipaparaan ko sa kanya ang mga taong may kasamaan ng ugali na nakilala niya. Number 1 talagang kababatang si Aaron para sa kanya. Wala na atang ditindi pa sa ugali nito na ibang-iba sa mga magulang. Masyado mong binabalandray ang pagkalalaki mo. Magbihis ka nga dun. Hindi na nakakatuwa. He wants to be pet. Seryosong banat pa ni Aaron nang inilapit niya ang mukha sa dalaga. Wala akong hilig sa mga animals. Pag-ikot pa ng mata ni Sandra, na lalong ikinatutuwa ng batang si Franco. Minsan ay bigla na lamang itong lalabas ng banyo, pagpapatugtog ng erotic music at magsasayaw ng hubot-hubad sa harapan niya na parang taga-bar. Nung una ay affected pa siya at nagtitilig, ngunit kalaunan ay tumatayo na lamang ito para i-turn off ang music o speaker. Bakit ba ipinanganak ng nanay mo? Mataas ang boses ng dalaga sa inis. Para pakasalan ka. Choosy ka pa? Pinagkakaguluhan ako sa airlines, tapos dito tinatanggihan mo ko? Pambubuas ka pa nito.
Bumalik ka sa airlines at doon ka magpatugtog. Isa-isahin mo silang sayawan. Kasi ako, rinding-rindi na ako sa katawan mo. Okay? Ganito lagi ang senaryo nilang dalawa. Walang araw na di sila nagkakainisang dalawa sa loob ng kwarto. Kaya naman most of the time, hanggat may iwasan hindi nag-stay si Sandra sa loob ng kwarto ni Aaron ang kasama, unless matutulog lamang sila. She felt uncomfortable at first, hanggang sa nakakasanayan niya ng hubot-huban neto sa kwarto at wala nang ill feeling. Himala Aaron, at nakadamit ka ngayon. Kiniginaw ka? Pangaasar ni Sandra nang mapansing balot ang wild and adventurous elephant daw nito. Alam ni Sandra na kinasawaan na lang ni Aaron na asarin siya kasi sanay na siya rito at natutunan lang niyang huwag pansinin. Araw-araw ba naman niyang ipinapakitang bahay nito at ang alaga ni minsan ay di niya naisipang hawakan o galawin. Hindi pa siya nababaliw para gawin yon. Tinignan lang siya nito ng masama at tumingin sa cellphone bago nagsalita. Just get bored about it. Suplado pa nitong pagsabi. Mabuti naman sa isip ni Sandra at palihim nitong pagngiti. Alam niyang gagawin ni Aaron ang lahat to push her limits. Inis ito sa kanya kasi di maalis ang katotohanan. Nasisikil siyang gawin ang mga gusto niya dahil sa kasal-kasalan na yan. Ilang paglabas na ba niya ang hindi matuloy-tuloy with friends? They couldn't go to the bar kasi nga mas kailangan nitong pumunta sa kung saan-saan para ihandang kasalan na magaganap. Habang tumatagal, ay nakakaramdam ng pagkainip ang binata sa probinsya. One day, nakatanggap ng message si Sandra sa smartphone nito at ito ay mula kay Aaron nang minsan ng maagang umalis ang dalaga at sumama kay Madam Claudia. Hindi nagpaalam ang dalaga sa binata kasi di naman siya nakakakita ng valid reason kung bakit kailangan niyang magpaalam dito. Papunta sila ng Maynila ni Doña Claudia kasi maaga silang umalis para makaiwas daw sa traffic. Nasaan ka? Ang aga-aga wala ka sa kwarto. Ikinataas ng kilay ni Sandra ang pagtatanong na iyon mula sa lalaki. Ano naman kung wala ako sa kwarto ng ganitong oras? May problema ba dun? Gusto niyang i-reply sa lalaki pero minarapat nilang niyang manahimik at hayaan itong mag-isip. Makailang beses na rin itong nag-missed call sa kanya ngunit hindi niya ito pinapansin. 20 missed calls? Problema ni Aaron. Ganun ba kahalagang malaman niya kung nasan ako? Bahala ka dyan. Mukhang hindi na rin ito nakatiis at himalang tumawag na sumama niya. Oh, Aaron, kumain ka na iho? Masaya ang pagkakasalubong sa tawag na yun ng binata. Si Sandra, sabay tingin ng Donya sa dalagang katabi. Oo, kasama ko. Naka-silent ata ang phone. Wala din naman akong naririnig na tumatawag. Pagpapaliwanag pa nito. Gusto mo bang makausap? Hinintay ni Sandra ang pagpasa sa kanya ng telepono, ngunit hindi ito nangyari. Hindi na ibinigay pa ni Madam Claudia ang phone call na yun sa kanya. Ibinaba na lang niya yon. Ikinatuwa rin ni Sandra ang di pagbibigay sa kanya ng telepono. She couldn't want to talk to this gentleman rich guy. Napakayabang, mata pobre, antipatiko. Lahat na ata ng negatibong pwedeng sabihin dito ay fit na fit para sa kanya. I think may son miss you. May panunukso sa mga mata ng ginang. Inginiti na lang ni Sandra ang narinig. Umarting natutuwa siya sa sinabi ng ginang. Mukha nga ho. Aaron is so sweet. Maganda po pagpapalaki niyo sa kanya. Pagsisinungaling pa niya. Sana nga, totoong namimiss ako. Pero sad to say, bulayan sa karakas ng anak niyo, Madam Claudia. Mayaman lang pero ill-mannered si Aaron. Gusto niyang ibulala sa may edad na Franco. Nasa ganun siyang tagpo nang makita niyang nag-message ang lalaki sa kanya. Sunod-sunod ang mga message na patuloy na pumapasok. Naka-uppercase ang mga letra at napakadami exclamation point at question mark na makikita sa messages ng kababata. Tumatawag ako pakisagot. Nasaan ka ba? Hoy, bakit di mo ba ako sinasagot?
Sa susunod matutong mag-update. I am serious now. At di na ako natutuwa. Kanina pa ako tumatawag. She pushed me into my limits. Mamaya ka sa akin. Funny. Pinagbabantaan ako ng isang Aaron Franco. Akala niya ba natatakot ako sa kanya? And update? Bakit naman ako mag-a-update sa kanya? Duh. Gusto niyang humalakhak ng paggalakas-lakas. She could imagine kung anong hitsura ng kababatang piloto. Umusok na naman sa inisang lalaking yon dahil wala siyang mabibisit ngayong araw. She grinned. Kung alam lang ni Aaron kung gaano siya kasaya na di sila magkasama. Kung nalalaman lang niya. Hindi malaman ng dalaga kung paano siya kikilos sa loob ng isang sikat na mall. First time niyang makapunta sa ganong klaseng kagarbong department store. Kaliwat kanan ang mga mamahaling tinda ng mga stall. Natulala siya sa mga presyo ng mabilihin. Kada pasok nila ay etiketa kaagad ang tinitingnan niya. At automatikong napapaurong siya matapos makita ang numero na nandoon. Sad lang ata ng nanay niyang isang pirasong damit na naroroon. Samantalang sa probinsya nila ay makakabili ka ng tsinelas na bago at damit na ukay sa halagang 300. Bilhin na natin yan. Yan ang nababanggit ni Madam Claudia sa tuwing napapatingin si Sandra sa mga nakahanger doon. Ay naku, wag na po. Nahiya naman ang dalaga. Sumatotal, binibili din nila dahil mapilit si Madam. Mall daw ito ng mga mayayaman at mga celebrities na di naman niya pinagdudahan. Dahil sa paglalakad nila ay kaliwat kanan ng mga artistang nakikita nilang sikat o hindi man sikat. Ngunit ni isa sa mga mamimili ay walang nagpapapirma o gumagambala sa mga celebrities. Kaya't fangirl ka pa, ikakahiya mo ang paglapit sa mga ito. Ibabagay at babagay mo ang sarili sa kung nasan ka. Amoy mayaman ang loob ng isang establishmento. Mga klas ng mga taong naglalakad. Simple lang ang mga kasuotan ng mga ito, pero ramdam mong mahal ang presyo na nakadikit sa etiketa nito noon. Hindi pa karaniwan ng mga damit, magaganda, at naiba ang mga style ng mga kasautan ng mga tao mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Ultimong mga yaya na naka-uniform pambahay ay puro Inglesera pa. Muli niyang sinulyapan ang sarili sa harap ng fitting room ng department store. Hapit ang damit na pinasuot sa kanya ng Madam Claudia. Makulay ito kaysa sa nakagawian niyang kulay na parang matanda. Hindi na rin itim na itim at straight na straight ang kanyang buhok na tila multong gaganap sa mga Japanese movie. Shoulder length na ang haba nito. Kinulat ng malalaki at nilagyan pa ng bangs. Inahita ng kilay, winaks ang mga binti at kilikili. Nagmukha itong mas bata sa ayos niya ngayon. Malayong malayo siya sa itsura niyang kaninang umaga bago umalis ng mansyon. O diba? She looks so stunning. For sure. My son will love it too. Pagpuri ng huli sa dalaga. Parang ang hindi na ako. Ang ganda ko na. Salamat po. Maluhaluhang sabi pa ni Sandra. Tinitigan pa niyang sarili sa harap ng isang salamin sa labas ng fitting room. Hindi niya na nga makilalang sarili. Ang dating manang ng probinsyana ay tila isang babaeng taga Maynila na. Sukatin mong lahat ng nariyan at lahat ng magkakasya sa'yo at babagay sa'yo ay bibili natin. Habang itinuturo ang parating na clothes hanger rack ng mall, ina-request ni Madam Claudia ang pinakabagong trend ng mga damit na nagre-range siya 1,000 hanggang 8,000 damit na naroroon. Ay, wag na po. Tutol ni Sandra sa may edad na babae. Alam niyang ginto ang presyo nun. You will be the mother of my grandchildren. Kailangan presentable kang harap bilang ina ng mga Little Francos. Ang sarap pakinggan ng lahat ng sinasabi ng Donya. Somehow, para ba siyang nadadala ng mga magagandang salita na yon? Ikinakatuwa ito ng puso ni Sandra. Ngunit ikinalungkot naman ito ng kanyang konsensya sa ideya na alam naman niyang mabibigo ang mga ito. Makaraan lang na ilang mga buwan. Mahirap palang ma-disappoint ang mga mabubuting tao. Sa isip niya, nagkaroon ng kurot sa puso ng dalaga sa isiping iyon. Oh, bakit bigla kang nalungkot? Pagtataka ni Madam Claudia.
sa pagbabago ng ekspresyon ng dalaga. Ang mahal po kasi nito. Baka isipin nyo, inaabuso ko kayo. Pagdadahilan niya. Mura lang yan. Wala ka nang presyong nakita, di ba? Pinalis ko na ang price tag. Basta ang gawin mo, sukatin mo. Lahat ng iyan. At ako nang pipili ng babagay sa'yo. Sabay nilang tiningnan sa harap ng salamin ang sinukat ng dalaga. Pinaikot-ikot pa siya nito in front of the mirror. Nakabestida pa rin siya gaya kanina. Ngunit mas buhay ang kulay nito. Mas magarang kasuotan kesa sa ukay-ukay na damit na madalas niyang suotin. Hindi na rin nagpa-out si Madam Claudia sa pagbili ng mamahaling pabango, sapatos, at accessories na tamang-tama daw sa personality niya. You need to change your scent. Medyo di bagay sa edad mo, iha. Try this. Ipinamili na rin siya ng hikaw, kwintas, porcelas, at relo na gold din ang kulay. She looks so expensive. Ika nga ng Madam Claudia, habang para ba siyang isang manikang binibihisan sa mall. Hindi maganda o gaga ang mga kasambahay na nasa likuran nila, na halos nakapilang bitbit ang mga pinamili. Kalawat kanan na okupado ang kanilang mga kamay. Pasensya na po. Ako na po ang magbibitbit niyang hawak niyo. Ay, hindi, Ma'am Claudia. Hayaan niyo kami ang magbitbit nito para sa inyo. Ngiti pa ng tagapagsilbi. Hindi niya matawaran ang kabaitan ng future mother-in-law niya. Talagang busilak ang puso nito kahit nasa loob o labas ng mansyon man ito. Gabi na sila halos nakauwi, ngunit tamang-tama naman para sa dinner. Di na nakapagpigil ang ina ni Aaron na tumawag sa mansyon. We're almost there. Sasabay kami sa dinner. Ganun lang kasimple ang sinabi nito at ibinaba ng phone. Sa di malamang dahilan ay biglang dumagundong ang puso ni Sandra nang marinig niyang palapit na sila ng mansyon. Are you happy? Wala anong pagtatanong ng matanda. Salamat po. Ang tanging na isagot ni Sandra dito. From now on, call me mama nang maluwag sa puso mo. Ayoko nang nagdadalong isip ka. Opo, ma. Anya. Are you okay? She looks so uneasy. Puna ng maedad na babae. Magugustuhan po kaya ni Aaron tong ayos ko? Wala sa loob na pagtatanong niya. Nginitian siya ng mother-in-law niya. Of course, believe me. She looked gorgeous. Namula si Sandra ng oras na yon. Hindi niya alam kung napansin ni Madam ang pag-iiba ng kulay niya. Pero alam niyang uminit ang kanyang pisngi. Hindi dahil sa pagpuri sa kanya ng ina ni Aaron, kundi dahil sa isiping bakit siya nagtatanong ng mga ganung bagay. Ano naman kung gusto niya o ayaw nito ang bagong ayos niya? May bilang ba ang opinyon ni Aaron para sa kanya? Gusto niyang sampal-sampalin ng sarili. She's crazy in dead. Nabubuang na nga talaga siya. Luka-luka ka talaga, Sandra. Bakit mo tinanong yun? Pulit-ulit niya sa utak niya. Nauna nang bumaba at tumungo ang ginang sa hapagkainan matapos nitong mag-utos sa mga katiwala na dalhin ang pinamili sa kwarto nila ni Aaron. Giya-giya ang dalaga. Hinay-hinay nito ang paglalakad at medyo may kataasan ng sandals na binili ni Madam Claudia. Hindi naman niya kinasanayan ang pagsuot nito, ngunit tiniis niya dahil ika nga ng biyanan niyang hilaw. Good shoes take you good places. She reminded herself sa tuwing gusto niya na hubarin ang mga ito sa paglalakad. Good shoes take you good places. Buntong hininga pa ni Sandra matapos banggitin ang iyon at patuloy na naglakad patungo sa dining room. Look at my project makeover. Buong pagmamalaki ni Madam Claudia. Ang lahat ng kasambahay na naroroon ay nakatingin sa kanya habang naglalakad palapit sa malaking mesa na para bang manghang-manghang nakita siya. Si Aaron naman ay nakaupo na at sumasandok na ng sinigang sa bowl nito. Bigla itong napatingin kay Sandra nang di sinasadya at napatulala nang di namamalayan. Rinig na rinig ni Sandra ang mabahagyang bulungan ng mga taga-silbi na naroroon. Ang ganda pala niya. Bulong-bulungan ng mga kasambahay na tila di makapaniwala. Aaron? Pagpukaw ni Sandra ng atensyon sa kababata nang makalapit na ito sa kanya. Di pa din maalis ang pagtitig sa kanya. Son,
The soup bowl is already overflowing. Oh, I am sorry, Dad. Habang pinupunasan pa nitong sarili dahil tumutulo na pala ito, even on his lap. Tulungan na kita, Sandra volunteered. No, I'm okay, baby. Just wait for me here. Change lang ako sa kwarto. Pagmamadali pa nito, bago mag-iwan ng halik sa kanyang noo. She looked amazing. He whispered sa medyo nakangiting dalaga. Wala siyang pagtutol mula dito bagkusay. Parang malaya niyang tinanggap yon mula sa lalaki. Sa di malaman na dahilan ni Sandra, she loved it. Alam niyang nagkukunwari lang sila pero parang totoo ang mga nangyayari. Ang mga tinginan ng pilotong kababata nito ay para bang hindi isang pagkukunwari. Sinundan ng tingin ni Sandra ang lalaki paakyat ng hagdan ng mansyon. Nang di inaasahan ng dalaga na biglang lumingon ang binata. Huling-huli siya nito nakatingin dito. Napahinto ito at nginitian siya. Sabay kindat bago umakyat mabilis sa hagdan. Gustong tumalo ng puso ni Sandra sa nakita. Inilihim niyang ngiting yon at buong higpit na huwag ipahalata sa mga naroroon. Ano yung pakiramdam na yon? Pagtataka niya sa sarili. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 4. Kung bago ka pa lang sa channel Leto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.